cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Pasensya na nga pala sa mga nanunood ng episode 3, sa mga 24 minutes ay naputol na ang picture doon na hindi nyo nakita, kasi hindi ko na pinanood, in-upload ko agad ang video pagkatapos kasi ma-export, pinost ko agad, kaya may shoutout nga pala ako ulit sa mga sulit supporter ko na umabot dito. Shoutout pala sa'yo, Mary Ann Tupas, dahil napansin ko sa nagko-comment ka sa mga video ko. Salamat sa'yo Lods, ug apil kaning duo na nagpapawala ng aking stress, kaya ginanahan ako gumawa ng episode 4, dili man tono ko maghimo karon kay kipuluhoan ko God sa katong episode 3 na naputol na walay picture. Shout out sa inyo ni John David Sabanal o kaning si Rot Senador Ebalin. Salamat sa inyong duo. Nangitay gihapon mo sa ako video, ay Bisaya di ay muluman wahahaha. Kaya sa katong gusto magpa-shoutout, magmura kayo sa comment section, magingay pala sa comment section, kaya pagpadayon na nato ang ating recap kasi marami na tayong sinasabi. Nga ang mga kalaban sa kanilang nakitang pag-atake ni Lo Qingshan, nasambit nito na, ang nasirang kutsilyang pangkusina ay nakapagwasak sa Soul Eater Sword sa isang solong atake lang, at napasabi na lang si Ling Yaoyer na Master. Na makikita nga natin ang atake ni Lo Qingshan, at makikita nga natin na nahati ang lupa na epekto ng napakalakas pag-atake ni Lo Qingshan. At napasabi si Ling Yaoyer na si Master ay nasa panganib. Pumunta kayo at protektahan siya. Gamitin ang pagkakataon. Patayin ang Xuanwu sect at ipabalik sila sa kanilang lungga ngayon. At sinabi naman ni Lan Zu na opo, Master Zu. At pinigilan naman sila ni Master Lo Qingshan na huwag nang habulin, at napasabi si Lan Zu na Master. Ngunit ngayon ang magandang pagkakataon upang wasakin ang Xuanwu sect. At nagsalita na si Master Lo Qingshan at Lan Zu, tingnan mo, si Master Yi ay nanatili doon at tahimik na nanonood. Kung magpapatuloy tayo sa laban, natatakot akong magalit siya. Habang tinitingnan nila sila Yifeng. At dagdag pa niya na si Master Yi, na hindi nababahala sa kasikatan at kayamanan, hiniram sa akin ang artipakto na ito. Bakit? Alam mo ba? Sa aking palagay, hindi nais ni Master Yi ang pagkawasak ng kahit aling panig. At napasabi si Lan Zu na ang gusto ng senior ay balanse. Sinabi naman ni Master Lo Qingshan na gusto niyang tingnan at panatilihin natin ang balanse sa pagitan ng dalawang panig upang mapanatili ang kapayapaan ng mga tao sa Jiangping. At makikita nga natin ang mga tao na hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nakita kanina dahil isang ataking kutsilyo lang ang ginamit ni Master Lo Qingshan. At hindi na napigilan ni Yifeng ang mga tao dahil umalis na ito, at makikita nga natin na siya na lang ang natira at napahawak siya sa kanyang ulo niya na wala man lang siyang nakuhang pera. At may tumatawag kay Yifeng na isang tao, sabi nito na ano ang ginagawa mo dito Brother Yifeng, at ang nakita niya ito at sinabi niya naman na Pangying. At makikita nga natin na tinapik niya ang babae sa kanyang balikat, sabi niya na, anong balita? Narito ka ba para sa pagkikita mo ngayon sa iyong childhood sweetheart? At nagulat ang babae sa mga pinagsasabi ni Yifeng, at tinanggal niya ang jacket sa ulo. Sinabi ng babae na, kamalian ng akala. Narito lang ako sa utos ng aking master para hanapin ang isang kilalang tao. At nagulat naman si Fing na sinong master. At sabi muli ng babae, alam ko ang ibig mong sabihin pero paumanhin, at sambit nito na okay lang, maganda naman ang iyong puso. Sumali ako sa Qingshan sect sa tulong ng isang senior.
Alam mo talagang imposible para sa akin na sumali sa Qingshan sect sa aking mga qualifications. Palagi ng pangarap ko ang makapasok sa Qingshan Gate at matuto ng mga prinsipyong pang martial arts. Kaya't ipinangako ko sa senior na hindi na ako makikipag-ugnayan sa ibang mga lalaki sa hinaharap. At nanigas si Yifeng sa sinabi ng babae na makikita nga natin na umalis na ito, sabi pa nito na Paulum sana, huwag na tayong magtagpo ulit sa hinaharap. Si Yifeng nakatingin lamang sa babae na mapaalis. At makikita nga natin si Yu Wuji na sinabihan niya ang babaeng bago pa nakarating, sabi niya na may nakita ka na ba, at sabi naman ng babae na isang mortal lang ang nakita ko doon. At nainis naman si Yu Wuji sa kanyang kapatid, sabi niya na, Sok, hinihingi ko sa iyo na hanapin ang ekspertong iyon, pero napansin kita na naglalaro kasama ang ibang lalaki, ano na ang nangyari sa pangako mo sa akin? Sabi naman ng babae na Brother Yu, hayaan mong ipaliwanag ko. Magandang kapatid, huwag kang magalit, ikaw lamang ang nasa puso ko. At makikita nga natin si Yu Wuji nakangiti ng demonyo, sabi nito sa isip na tanga na babae, naghahanap ng hindi marunong. Kung hindi dahil sa iyong hitsura, kahit ang mga multo hindi mag-aaksaya ng oras na mag-alala sa iyo. At tiniklop niya ang kanyang kamay na makita nga natin na pinipigilan niya lang ang galit, sabi niya na, suluhin mo ang sumpa ng ekspertong iyon, kung hindi dahil sa kanya, paano nangyari na si Ning Xuanwo, na nagmasaker ng buong sword family ng nag-iisa, ay matalo. Kailangan kong gawin ang isang bagay agad, kung hindi, kapag bumangon na ang Xuanwo Sect Master mula sa kanyang sugat, tiyak na magagalit siya sa akin. Tika ano? Martial Arts Hall. Books. Yung Lao Lanzu na yun bumili ng isang martial art book mula sa isang tiyak na martial arts hall sa Jiangping, na tumulong kay Lu Qingshan na mag-breakthrough. Maaari nga ba? At naging biglang mabait si Yu Wuji sa kapatid niya, sabi niya na, Yinger, sinabi mo bang yung lalaking iyon may-ari ng isang martial arts hall? Karaniwang hilig niya ang pagsusulat ng mga libro, di ba? At sabi naman ng kapatid niya na oo, pero isa lang iyong mortal na walang silbi. At tumakbo na nga si Yu Wuji sa kanyang narinig at sabi niya na ito'y napakagandang pagkakataon at tumawa siya. At makita nga natin na pangiti si Ling Yaoer, sabi niya na ang taibak ng Soul Eater, na maaari lamang gamitin isang beses sa pamamagitan ng pagkakakain ng dekada ng buhay, ay madaling erode ang espiritual na lakas ng anumang sandata. Ang mga sandatang mas mababa sa mga banal na bagay ay parang isang kahig ng sandata sa harap nito. Sa huli, isa siyang mortal. Huwag mo akong sisihin sa aking kalupitan. Ikaw ang maging takbuhan ko, at itong kapalaran nararapat lang para sa iyo. At napatawa siya, sambit niya na tila ay kumakampi sa akin ang langit, at may sumigaw, si Ning Xuanwo pala ang sumigaw ng galit na galit. Sabi niya na, Yu Wuji, wala ka pang natagpuan, at dinala mo pa ang sarili mo sa pintuan. At humingi naman siya ng nanginginig, sabi niya na patawarin niyo po ako, natuklasan ko na si Ladek at Qingshan ay kumuha ng kutsilyo mula sa isang eksperto sa Jiangping City. Ang taong ito ay nagmamay-ari ng isang martial art gym sa Jiangping City, at nagsalita naman si Ning Xuanwo, sabi niya habang galit na galit, yan ay kabulukan. Kung may mataas na antas na eksperto sa martial arts na naninirahan sa Jiangping City, paano naman maaaring hindi ko pa siya kilala? Gusto ko makita kung aling martial expert ang tumutulong kay Lu Qingshan. At nagsalita naman agad si Ling Yaoer, sabi niya na master, ako nang bahala ang mag-investigate dito, sabi ng master niya na huwag nagagawa na ako ng ibang plano.
Dahil ako ay may napili ng isa para gumawa nito, at may makikita nga natin na may tao sa bubong, ang pangalan naman nito ay si Wu Chen, at sinabihan niya yung taong dumating na si Wu Chen, bagaman may karaniwang mga paghihigpit sa iyo, ngunit ngayon ang panahon kung kailan kailangan ka. Alam mo kung ano ang gagawin, di ba? At ngumiti ito, sabi niya na, opo, ako nang bahala nito master, at lumipas na nga ang araw ay makikita nga natin ang martial art gym ni Yifeng, at may naamoy si Zongqing, sabi niya na ang boss ay hindi lumabas ng kanyang kwarto sa loob ng 3 araw, tila nga'y nasaktan ng husto ng babae ang boss. At nang nakita niya si Yifeng, sabi niya na boss, kaya nung nakapasok na siya ay nagulat siya sa nakita sa loob na tila ay napakagulo na, ang daming basura na nagkalat at umuusok pa. Napasabi siya sa kanyang isip na, hindi ko nakikita si boss ng ilang araw, at ang kwarto ay naging magulo na. Mukhang totoo nga ang lungkot ni boss. Nakakalungkot na maging sobrang umiibig at makarating sa ganitong punto, sambit niya. At sinibihan niya si Yifeng na, boss, baka kaya kong tumulong. Kung nahihirapan ka na, at sinabihan naman siya ni Yifeng na, bibigyan kita sana ng barbecue pero gusto mo magtrabaho, at nagulat naman siya sa kanyang narinig at nakita na nagluluto lang pala si Yifeng ng barbecue na ang sarap ng buhay, at napasabi siya sa kanyang isip na parang hindi siya nasasaktan kahit konti. Nag-aalala ako nang sa wala, dagdag pa niya na, tika muna, masyadong maaga para sa akin magsalita. At habang tinitingnan niya si Yifeng na hinihigipan ang barbecue, sambit niya ulit sa kanyang isip na, siguro sobrang lungkot na si boss pero ayaw niyang ipakita sa akin. Sayang nga at lalaki ako at hindi makakatulong sa boss, at habang tinitingnan niya ng may awa kay Yifeng, at tinanong niya si Yifeng na, boss, ano na ang nangyari sa pag-ibig mo, at sinabihan naman siya ni Yifeng ibig mong sabihin si Pang Ying, siya lang ang childhood sweetheart ko, at nagulat naman si Zongqing sa sinabi ni Yifeng, at makikita nga natin na tinaas ni Yifeng ang barbecue, sabi niya na makikita nga natin ang mukha niya na parang iwan, sambit niya na by the way, ang bilis ng aking paggawa ng barbecue. At nang laki naman ang mga mata ni Zongqing sa kanyang narinig at nakitang barbecue, at sinabihan niya si Zongqing na inuutusan niya, magbenta ka ng mga libro, gusto ko palitan ang kalisya sa susunod na buwan, nasa iyo na ang lahat. Ano pang hinihintay mo, magtrabaho ka ng mabuti. At makikita nga natin na naninigas si Zongqing sa nangyari. At tiningnan niya ang kanyang dalang libro, sambit niya na, anong klaseng mga libro ito, tingnan mo lang, parang ang kakaiba ito na hindi ko pa nakikita ang ganitong libro. Ang mga libro ay tinatawag na kwento ng mga lalaki mula sa 3 bansa. Ang kwento ng isang grupo ng mga babae at isang lalaki. Ang kwento ng 3 babae at 105 lalaki. Ang kwento ng 4 na halimaw at isang lalaki. Totoo bang mabebenta ito? Na makikita nga natin nada pa siya dahil natapisok siya, hindi kasi tumitingin kung ano ang kanyang dinadaanan na nabitawan niya rin ang mga libro, at nailipat naman tayo sa gubat, sa labas lungsod ng Jiangping City, at may nagsisigaw na humihingi ng tulong, na makikita nga natin na hinawakan ang kanyang ulo at sambit ng taong humawak sa kanya na tanga. Kahit ang hari ng langit pa ang dumating, hindi ka mailigtas, na makikita nga natin na hinihikop ang kanyang kaluluwa, at pagkatapos nga ay tinapon niya na ang tao dahil patay na, dagdag pa niya na, kung masarap ang lasa, pwede nang kumain. Sana nga masatisfy ako ng lalaking nagpapatakbo ng gym ng martial arts. Ang mga kabataan ay dapat maging mapagpatawad, at may nagsalita naman na sinasabihan siya na huwag mo nang subukan na pumunta pa ng Jiangping City kahit kailan.
At nagulat naman si Wu Chen sa kanyang narinig na makikita nga natin na isang matanda malaki ang tiyan na sambit nito. Papunta ako sa Jiangping City para bisitahin ang isang matandang kakilala, at dagdag pa niya na bawal ang gulo, at sinabihan ni Wu Chen ang matanda na huwag mo akong gawing biro. Isa ka lang matanda na malaki ang tiyan. Isara mo na lang ang iyong, at hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin dahil inatake na siya ng matanda sambit nito na mamatay ka, na makikita nga natin ang atake ng matanda na napakalaking kamay na patungo na kay Wu Chen at Ayla hindi niya na maiiwasan at hindi niya nga naiwasan ang pag-atake ng matanda dahil huli na at napasambit na lamang siya na. Ito ay isang matandang may antas na mas mataas kaysa sa Martial King. Na makikita nga natin na panganga siya sa gulat sa nangyari, at sumabog na nga ito ng napakalakas, na nagtatalsikan ang mga lupa sa taas dahil sa impact ng pag-atake ng matanda, na makikita nga natin na ang matanda ay parang nagsusuper saiyan na sambit niya na paano ang isang martial artist na nagtatanim ng masamang espiritu, pero paano siya nakaligtas sa saksak kanina. At makikita nga natin si Wu Chen na tila may hinahawakan sambit ng matanda sa kanyang isip na anong inilabas ng bata. Bato ng banal. Kung ang kayamanan ng emperador ay mapupunta sa kamay ng ganitong masamang nagtatanim, natatakot ako na ang maliit na lungsod tulad ng Jiangping ay malamang na magdusa. At napasabi nga si Wu Chen at swerteng mayroon akong kakaibang yaman sa akin kung hindi, baka patay na ako ng matandang iyon, at sabi niya ulit na papatayin ko na lang ang taong iyon na makikita nga natin na pupunta na siya sa martial art gym ni Yifeng sinabi pa niya na wala itong problema sa akin. Ito bang maruming gym na ito ang bahay mo? Ipakita mo ang kaya mong gawin.